Mga kabayan, patuloy na nagkakaroon ng matinding hidwaan sa Senado sa pagitan ni Senate President Chis Escudero at Presidential Sister Senador Amy Marcos. Matatanda na ikinadismaya ni Senador Amy ang ginawang desisyon ni SP Escudero matapos hindi nito pinirmahan ang contempt order para dito kay Marcos Lacanilaw na ipinataw ni Senator Bato dahil sa hindi nito pagsasabi ng totoo kaugnay sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bukod sa hindi pagpirma ni SP Escudero, ipinag-utos niya na palayain agad itong si Lacanilaw, bagay na lalo nagpainit sa ulo ni Amy Marcos at Senator Bato. Si SP Chis noon pa ayaw talaga pirmahan. Yung unang hearing, 2 sampinang hinihingi ko, pirmahan sana niya dahil hindi sumisipot. Yung ikalawang hearing, nakita naman ng lahat, walang sumipot ni isa, sangkatutak ang aking sampina. Hindi rin pinirmahan. Tapos nakiusap siya sa Malacanang, biglang pinagbigyan kami ng 10 witnesses. Pumayag na ako sa 10 witnesses, at least matuloy lang. Tapos pinaltan din yung date, pumayag na rin ako, matuloy lang. Pinagbibigyan ko ng pinagbibigyan, pero labis naman yung pinalaya, yung na-detain, hahayaan naman pumunta sa libing, wala namang problema yun. Contempt kasi is an option given to the committee. Tapos pipirma yung Senate President. Hindi ko naman binida yung contempt order. Pinakita ko lamang nung tinatanong na kung bakit pinalaya. Eh yung pala, hindi pa niya nakikita yung contempt order at pinalaya na niya kaagad. Matapos ang naging pahayag ni Senator Amy, agad namang bumelta si Escudero at sinabi niya na hindi siya papayag na gamitin ni Amy ang Senado para lang sa kanyang plataforma at sariling interes. Hindi naman daw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado para sa mga walang kwentang partisan interes, lalong-lalo na umano sa darating na eleksyon ngayong May 12, 2025. Kung matatandaan, sinabi ni Atty. Salvador Panelo, dating legal advisor ni former President Duterte, na drama lang na Amy ang sinasagawang investigasyon sa Senado para makakuha siya ng boto sa mga DDS supporters. Ito rin ang paniniwala ni Hanilet Abansenya, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nang hinga ng reaksyon hinggil sa ginagawang investigasyon ng Senado sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Abansenya, paik-ik lang yun ni Amy, kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Pero ma'am, umaasa ba kayong magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? O... Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Ma'am, malabudong talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si DP, ma'am, ha? Magplan ka lang po, Ano ma'am. lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? DP, ma'am. Huwag Di ba niya nakita ano nangyari? Samantala, nagsalita na ang isang retired justice kaugnay sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, malinaw na may malaking paglabag sa batas ang gobyerno ni PBBM at kanyang gabinete, kung saan ay maging ang karapatan ni dating Pangulong Duterte ay ipinagkait sa kanya at hindi man lang ikinonsidera ang kanyang edad at bilang mamamayan na naging isang Pangulo pa ng bansa. Naniniwala si Supreme Court Retired Justice Adolfo Ascuna Jr. na nagkaroon ng paglabag sa batas nang isurrender ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. The procedure in the ICC calls for bringing the person to a Philippine court first before surrendering the person to the ICC. So if you do not follow that, it can be argued that there is what they call abuse of process, and an abuse of process can be raised in the ICC itself. What possible violations are there to local law and our Constitution? The possible violation, Madam Chair, consists in the surrender without passing through the court, what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines in view of our Constitution. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan at kanino ka papanig? Kay SP Escudero ba o kay Senator Amy Marcos? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naniniwala si Supreme Court Retired Justice Adolfo Ascuna Jr. na nagkaroon ng paglabag sa batas ng isurrender ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Ascuna na legal ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo pero malinaw na may nangyaring pag-abuso sa paraan ng pagsuko sa kanya hindi lang sa parte ng Philippine National Police kundi sa ICC. Sa ilalim anya ng Rome Statute, obligado ang bansa na isuko ang isang taong naharap sa kaso gaya ni Duterte kung mayroong sinusunod na tratado. Pero dahil kumalas na ang Pilipinas, hindi na obligadong sumunod. In fact, Mr. Senator, the procedure in the ICC calls for bringing the person to a Philippine court first before surrendering the person to the ICC. So if you do not follow that, it can be argued that there is what they call abuse of process. And an abuse of process can be raised in the ICC itself. Gayunman, may residual power pa rin ang Pilipinas na isuko ang isang tao kung may ginagawa ng investigasyon ng ICC 2 taon bago ang pag-withdraw sa tratado. Pero kung susundin ang batas ng Pilipinas, dapat bago isuko ang dating Pangulo sa ICC, dapat iniharap muna siya sa lokal na korte. Yan ay para sumailalim sa validation ng korte kung tama ba ang taong inaaresto at para mabasahan siya ng sakdal. Sa palagay ko po ay it's either we have the Rome Statute or not. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Pursuant means in accordance with. And so if there is no treaty, in my view, we cannot make Consequences. What possible violations are there to local law and our Constitution? the possible violation, Madam Chair, consists in the surrender without passing through the court, what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines. In view of our Constitution. Paulit-ulit na pagtatanong kung sino ang dapat managot, hindi yan masagot ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, sabi ng DOJ, kailangan munang i-interpret ito ng Korte Suprema, lalo't may nakapending na mga petisyon sa kataas-taasang hukuman. Kanina, Ali, ay pinatawa ng contempt ng Senado itong si transnational crime, Marcos Lacanilao, matapos siyang hindi makontento yung mga senador sa sagot nitong opisyal. Sa pagdinig kanina ay nagmosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa para maipa-contempt si Lacanilao dahil tinukoy ni Senator Amy Marcos yung naging sagot ni Lacanilao dun sa hindi niya daw alam yung petsa, yung oras at bakit nadala at naisakay sa eroplano itong si dating Pangulong Duterte, samantalang siya yung nag-facilitate at nag-coordinate dito sa mga otoridad mula doon sa warrant of arrest o sa pag-i-issue ng warrant of arrest hanggang doon sa may paliparan. Unang tinukoy nga ni Marcos yung naging sagot nila Lacanilao na I do not know, na napikon si De La Rosa dahil halata naman daw na nagsisinungaling itong mga opisyal pero itinatago yung impormasyon sa publiko. Sa ngayon, Ali, nagpapatuloy pa rin itong pagdinig ng Senado. Okay, ang next question dito, kung ito yung naging tugunan ng Senate President, saan pupulutin itong hearing ni Senator Amy? Tapos na yan. Actually, pinag-usapan natin yung last episode, di ba?
ang sabi natin, malamang meron na diyang agreement. Parang graceful exit for both sides, di ba? Yung mga executive, hindi sila i-contempt, pero dumalo sila one last time. Yung Senate committee, hindi sila mapapahiya dahil dadalo naman yung executive. Parang may ganung compromise na malamang ang nag-broker yung Senate President. Di ba? Para best of both worlds. Sabi nga ni Barry, mukhang yun lang nilabag. No? McInross na line, yung Senate Committee Chair, yung Chair ng Foreign Affairs Committee. Relations. Foreign Relations Committee. Oo. Parang yun yung kwan na napahiya naman yung Senate President doon sa executive. Na pinadalo niya, probably on the premise na hindi kayo babastusin, no? Parang compliance. Compliance na dumalo kayo. Ang problema, may sariling mundo si Amy. Kaya yun, sa bagay, kung namamangka ka sa lupa, talaga may sarili ka mundo, no? Kaya yun. Agree ako doon sa sinabi niya. Mukha talagang klaro dito. Merong paglabag doon sa kung ano mang usapan ng nandun. So instead of okay, dumalo, 'di ba? Hindi babastusin. Baka may usapan pa ito na yung huling hearing, ay humirit pa ng ganong klaseng contempt. At ako, kaklaruhin ko lang yung basis for the contempt dito, hindi nila gustuhan yung sagot. 'Di ba? Yun yung punto. Hindi nila gusto, 'di ba? Meron ngang konting bahid ng parang dahil ito yung tao na sumama doon sa eroplano na naglipad kay dating Pangulong Duterte papunta sa Dahig. Parang merong bahid ng parang gusto lang nilang bawian o parusahan. Dahil ikaw ang nagdala di ba? At ngayon ayaw mong aminin, ayaw mong akuin, ayaw mong sagutin yung mga tanong namin ng malinaw, kaya ito, paparusahan ka namin. Di ba? Klaro yun from yung tono doon sa motion na ginawa ni Senator Bato de la Rosa at yung immediate na pag-affirm nito at pag-approve nito nung chair, si Senator Amy Marcos. Kaya nga, babalikan ko lang yung isang bagay na pag-usapan din natin last time, di ba? Na ito, proof positive na na hindi talaga makakakuha ng fair trial si dating Pangulong Duterte kung dito kita mo, ito nga wala pang inuusad yung trial na ito. Hindi pa nagkakaroon ng substantial na pagkilos yung proseso. Sinusubukan na nilang bawian gantihan yung mga taong tingin nilang may kinalaman doon sa pagpapa-surrender sa kanya. Yun nga lang, hindi lang pwedeng targetin yung mga cabinet secretary. So, napagdiskitahan itong special envoy for national crimes. Yung ginawang weakest link. Diba? Kasi alam ka namang gawin mo yun kay Secretary Remulla. Diba? Hindi naman niya kaya. I don't think meron siyang lakas ng loob na gawin yun. Lalo na tumatakbo siya. Diba? Ang buong punto nito mga palabas na to para tumaas ka sa boto kung aawahin mo pa si Secretary Remulla, hindi lalo kang lagapa. Tingin ko, meron pa silang hesitation na actually diinan masyado rin si General Torre. Diba? Kasi meron ding epekto yon, di ba? In terms of pushback, di ba? So, pinili nila, sino ba yung mukhang pwede nating mapagdiskitan dito na wala masyadong papalag? Ayun, di ba? Si Ambassador Lacanilao, kawawa naman. Pero ako talaga, pag pinanood mo at pinakinggan mo yung kanilang mga basis, mukha talaga naghahanap lang talaga ng bawi. Yun. Naghahanap ng pwedeng gantihan, di ba? Para dun sa nangyari. And sa akin, yun ang isang napakaklarong indication kung ano talaga ang gagawin nila. Di ba? Kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon, babawian nila yung mga tao na tingin nilang may kinalaman dito. At again, to underscore, di ba? Lalong patunay na kung dito ginawa yung trial, grabe yung level ng pakikialam at pag-exert ng political pressure at pananakot at harassment para hindi mabigyan ng makatarungang pagdinig yung mga reklamo dito kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba massive na to? Hindi naman sa sinasabi nating hindi sanay sa miscalculation si Senator Amy, no? Pero hindi ba ito yung biggest miscalculation so far na ginawa niya dito sa hearing na ito? Yung i-contempt yung ambassador.
parang protracted miscalculation. Iba kasi yung nag-miscalculate ka ng first hearing, pero yung tuloy-tuloy ka nag-miscalculate, ang tawag doon, parang protracted people's war. No? Protracted miscalculation ang tawag doon. No? Kaya dapat idagdag yan sa dictionary, protracted miscalculation. No? Imagine mo, mismo si Hanilet, sabi ni Amy, hindi niya alam yung nangyari. Ano? Hindi niya alam yung nangyari? No? Kaartihan lang yan, yung hearing na yan. No? Pero mo, yun na mismo nagsabi, yung asawa nung kanyang pinagtatanggol na binayolate ang human rights at saka due process, yun na mismo nagsabi.